Diretsuhan ko na ngayon. Sabi nila nag-intercourse kami, sexual intercourse. Hindi, kaya sabi, tatanungin mo sila. Sabi ko, nagtatanong si Duterte, nag-iyot ba daw use the word. Yung mga ganun-ganun na patapsing yun. Diretsuhin na natin. Nagkauyap ba yan sila ni Duterte o giiyot ba ni Duterte si Garma? Diretso na. Iparinig mo yan sa public. Mahilig kayo sa chismis kayo eh. Lahat ng pulis malapit talaga sa akin. Alam ninyo taga Davao. Yan ang isip ninyo. And it is almost sige, tatakbo na lang ako. Yung gusto ninyo. Kilala naman niyo ako. I've been your mayor for so many years now. You think that I can carry a national campaign at my age? Or you want me to die? At my age, 73. Mukhang hindi ko na kaya. May cancer kasi ako. Ako, totoo yan. Wala ako. Wala tayong pugo. Kaya nga namamatay yung mga tao dito dahil dyan sa illegal drugs. Pugo, that is, we are too far away from that. Hindi mo ka alam maglaro ng pugo? Alam mo maglaro ng pugo? So you're going to appear, Mayor? Sa Congress? Well, if they will invite me, I just hope that they would ask educated questions. Tutulong talaga ako sa police pati military. Lalo na in the performance of their duty, itataya ko pati ang sarili kong reputasyon. Things to happen sa aming political life. Ako, I'm ready to retire. Hindi naman ako sa marunong, but maybe the desire to be senator, mayor, or nandyan, but ang problema, ang katawan, ang hindi na. May trabaho kasi yan eh. And if it would entail or require me to travel a lot, physical movement, mukhang hindi ko na. May kasi ako, may imbalance. Kasi yung pera ko sa right pocket, pati sa left, hindi it's not even. Wala na ang pera eh. Kaya baka tatakbo ako, totoo. Sa totoo talaga ha, frankly, wala pa akong, hindi ko pa na, I have yet to read the list na nag-file ng nila, candidates. Hindi ko alam sino yung nagtuloy, sino hindi. Give it to them. You know, ito Adre, wala itong Do you know the reason why? It's because we come from a political family. Even in the now, post-war, basahin ninyo, i-google ninyo, nandyan yan eh. Post-war, right after, ang tatay ko naging mayor na ng Danao, which is a city now. Hindi talaga nawala sa politika. Pagdating dito, he served for a few years as a secretary to the board or provincial secretary, they call it. Then
politics again. Sa kanya. So, political family kami. I am not surprised even if I do not want them to, kasi magulo, hindi naman walang kwenta. Pangit naman pakinggan, pero merong trabaho mas maganda pa dyan sa magiging politiko. Hindi ka naman magnegosyo ka, magyayaman ka. Ngayon, kung pasok ka ng politika, magnakaw ka talaga. To assure you of a comfortable and luxurious retirement. Kung hindi ka marunong magnakaw, I think that at one time sa buhay mo as a politician, you better stop and think of going into a more profitable or hindi ka makaasa dyan sa sweldo. Kailangan ka magnakaw. Ngayon, kung hindi ka marunong magnakaw, paano mo nakawin? You have to falsify, you have to ghost project. Hindi natin kaya yan. Kasayang naman ang iniwan ng tatay ko na ito naabotan pa man ni John Ledesma. Kasayang naman yung legacy ng tatay ko tapos sisirain mo lang ng gano'n. I mean, makinabang pa siguro ang next generation, mga apo ko. Well, alam mo, modern day, lumipas na yung Almendras, Duterte, Veloso. May bagong crop and there will always be contenders for public office. You should not begrudge the Nograleses if they also want the distinct honor of being their public office, congressman, mayor, or what else. We do not have the monopoly of ambition and desire. Kagaya ko, kasi tatay ko pa. At hindi yan nag-umpisa dito sa Davao. Sa Danao pa nga. Right after the war, siya na yung nag-umpisa ng mayor. Tapos pagpunta niya dito. Parang continuity of so yung politika hindi talaga naalis sa buhay namin. At most maybe in all probability mukatay pa na sa among mga apo. I don't know kung sabihin ng Diyos na mamatay ako bukas, I will not tinker with politics anymore. O bigyan lang man niya ako ng isang single cell of cancer at hindi ko naman tinatanggihan yan kasi matanda na ako. Hindi na ako makialam. Pero what am I supposed to do? Yan ako sa bahay. Pagising ko, nakatingin yung asawa ko. Pag uwi niya, nasa sopa ako, nagbabasa ng newspaper, tinitignan niya ako. Pag uwi niya sa gabi, nandiyan sa TV ako, nagatingin. Masama ang tingin niya sa akin. Ano ang dapat gawin ko? Magpalit ng asawa, patayin ko yung asawa ko, o I find something productive outside. Because, alam mo, kung magtrabaho ka, you get to solve so many problems and marunong naman ako magtrabaho siguro, dumaan naman ako dyan. At sa awa ng Diyos, I would not judge myself, but I would say that
binigay ko lahat. Yung pagkatao ko, yung edukasyon ko na nakuha ko, I was able to make use of my being a law practitioner, then being a prosecutor, then being a congressman. Hindi ko naman sinasabihin na wala silang pera. To if you're the head of the party, kung baka tatakbo ako ng mayor, ikaw talaga ang total, nandyan sila o hindi, manalo man ako. So, anong silbi nila sa akin? No? I'd be happy to, guys, I enjoy the company of media. Maybe, hindi siguro in the earlier years. Pero nung nagtagal ako, parang barkada ko na lang kasi ang media. Naging barkada ko. And hindi na nga ako namimili ng lugar. You can ask any question from me and I'd be happy to respond. Wala naman akong sikreto. Wala naman ako lahat. Patagal na akong mayor. Nakita naman ninyo ako. Nakita ninyo kung paano ako nag-mayor. Nakita ninyo paano ako nagnakaw. Kung may makita kayo, kasi ako mismo ang nagnakaw, hindi ko nakita kung saan yung... If you are a corrupt mayor, maybe limited ka, pinakamataas mo one term. Hindi mo matago yung city hall, paano mo nakawin yung pera. And you have to have a good excuse of getting the money from the cashier. Maganda nga ang congressman, pero you know what? You cannot solve problems. For you, for your community, and for your fellow men. Ako ang nasanay ng ganun. Kaya mas hinahanap ko yung trabaho na yan. Gusto ko makinig ako sa opisina, mag-upo sila dyan, anong problema mo? Sir, ganito sir, yung asawa ko, away kami, tapos iniwan ako, sumama sa ibang lalaki. O, padala mo pa ng pera, sabi mo, manang balik dito. Huwag kang magsumbong sa akin na iniwan ka ng asawa mo. Dapat nga mag-blow out ka dito. Dalhan mo ko ng litson, ayaw mo pa yan. May bago ka na naman. Wala. Sanay man ako dyan sa dumaan rin ako sa Congress, dumaan ako pagka-prosecutor. Pati yung mga yan, dumaan sa akin nung fiscal pa ako. Ako, pagkayang police, military, mali o tama sila, pag maghingi sila ng tulong, tutulungan ko. I am talking as a lawyer. Kasi malapit ako sa military pati police. And I still believe until now that without yung binigay na suporta ng military pati police dito sa akin sa Davao, I could not have succeeded in transforming Davao to what it is now. A beautiful city. Nung na-mayor ako, nag-usap kami lahat. Bakit ba tayo ang mamatay? Di patayin mo sila lahat. Gobyerno ako eh. So yung mga NPA, they don't have no business asking me bakit ganun ang ko. Nasa gobyerno ako. At kung tatakbo ako ng mayor, same. At this early, sabihin ko na, lumayo na kayo ngayon na. Kung may mga droga ka, maghanap ka na ng ibang lugar,
kalaki naman ng Pilipinas, mamili ka, Cebu, Manila, doon kayo. Huwag kayo sa Davao kasi kung ako ang mamayor, mamamatay talaga kayo. Ayaw ko ng droga, ayaw ko ng kidnapping. Hayaan mo ang Davao na mag-bloom sa sarili niya na walang problema ang tao dito. Hindi ko kay laking Davao ako eh. Dumating ako dito, nakakarang ba? So do not fuck with me. This is my city and I want it a peaceful city. At hindi naman ako nakikialam sa tao dito. I just want a peaceful city. Kaya kung mamayor ako, umalis na kayo kaagad. Kasi pag inabutan ko kayo, patayan talaga tayo. Pati yung human rights, sabihin ko na ngayon. Kayong dapat yung human rights, i-contact na nila yung kung sino itong mga ulol na to. Kasi mamamatay talaga yan. Ayaw ko masira ang mga anak natin. Ayaw ko masira yung syudad ko. Punta ka dito, magdegosyo ka. Kung wala, maghanap tayo. Hanapan kita ng paraan paano ako makatulog. Gobyerno to. Dapat ang gobyerno tarong. Kung magpasok ka dito, mag-hold up ka, magpabili ka ng droga, naghanap pala ng kamatayan. Dito sa Davao, maghanap buhay tayo, mag-asawa tayo, magtayo tayo ng pamilya, may mga anak tayo, maghanap buhay tayo para magapag-aral na ang ating mga anak. In the hope na pag natanda na tayo, mamatay tayo, yung second generation ng Davaoenyo ang mag-take over. Kung hayaan ko ang Davao na puro lango ang mag-take over sa, that will never happen. Basta ako mayor, hindi naman ako istrikto. Nakakamali yung tayo, traffic. Wala yan. Pero yung mga droga, mag-hold up ka, mag-kidnap ka, do not expect na pag mag-enkwentro tayo, bubuhayin kita. Nag-warning na ako sa inyo. Kayong mga hold-upper, tapos i-rape ninyo yung mga biktima ninyo, patpatayin ninyo, kunin ninyo yung pera, do not expect na kung ako ang mamayor, mag-enkwentro tayo, bubuhayin ko kayo. Talagang papatayin ko kayo. Dapat makinig ang human rights dyan. Kaya dapat yung human rights magkampanya. Magkampanya sila todo. Huwag kayong bumoto kay Duterte. It's for history to judge me. I will not, hindi ako magsabi na nawala yung droga sa padawon ko. I cannot pass judgment upon myself. Basta itong Davao will remain peaceful, Davao will remain ideal for our children to grow. Kasi pag wala na tayo, gusto ko ang Davao, ang papalit sa atin, yung matitino na tao. Ayaw ko yung durugista na maging konsehal, maging mayor. Masisira ang bayan ko. Kaya ngayon pa lang, papatayin ko na kayo. It's no longer wala na akong power maghabol sa ganyan. Nung presidente ako, patay na. hindi ko man siya naabutan. Ngayon bumalik siya na hindi na ako presidente. Hindi rin ako makialam. Kasi wala na akong power. At bakit pa yung problema na ng presidente yan. Ako tapos na akong dumaan whether I was really successful in my anti-drug campaign or maybe to put it more kung may diferensya ba sa panahon ko. Was there bumaba ba ang
drug-related crimes, pati yung drug itself. Pero kung ma-mayor ako, sabihin ko yung ngayon nagdruga, umalis kayo. Kasi pag mayor, papatayin ko talaga. Cross my heart. Oh, anytime. Dilema? Anytime. Pero hindi mo namimiss si Senator De Lima ngayon. Well, as a human being, I would say that as much as possible, I just want to make peace with everybody. But if she starts to fuck everything, hindi kita atrasan. Tanungin ko sa kanya, anong gusto mo? Siya yung may bagahe. Alam mo, hindi niya dapat ako. Alam mo kung bakit? Sige siya yaw-yaw sa akin. Hindi ako sasagot. Bitawan ko lang yung video ulit. Magpakopya ako. Pati sa Amerika, pabili ko doon sa retail na mga X-rated. Yung mag-rent. Hindi magtinuod. Tanawa ni Mayor. Tanawa sa Mayor. Gusto niya tignan uli. Sabihin niya uli yan. Kasi bitawan ko, sabihin mo. Pero Mayor, Sabihin mo, sabi ni Duterte, you make that statement again publicly. And I will prove publicly na ikaw yung sa picture. No bridges. No new bridge. Walang repair. Wala lahat. Walang infrastructure. I am not passing judgment sa presidente. If that is what he wants to be remembered, na puro ayuda, President ayuda. Ang makakorek lang yan talaga, if they want to correct it, ang military. But itong military kasi, medyo may ewan ko, I do not want to say the word. You know, if you're in military, just like in the other countries, hindi ka pwede magkudeta tapos ibigay mo kinabukasan. Kung magkudeta sila, hindi ko sila pipigilan. I am sure that itong mga bright to, galing ito PM8, dinidikdik, pareho rin yan sa AB noon, tayo AB man tayo. Alam nila what is good for the country. Eventually, if they decide one day that they should go into one day they would realize that it would be futile, it's up to them. Wala akong Pero kung maglapit sila sa akin, magtanong sila, sabihin ko talaga, kung magkudita kayo, kung isang semana lang naman, do not waste the time of the people. Pahinugin mo muna, then call for an election. Okay, talagang demokrasya man tayo. But you have to get rid of corruption, dyan sa lahat na alam nila kung saan hanapin yan. And I'm referring to the idealist na yung mga bata, yung matatanda, wala na, beyond repair na yan. I do not own PDP. It is not my property. It is a collective body. I have to ask them. Ngayon yung mga congressmen, you were, yung pilit nila na nililink kayo romantically ni Colonel Garma. Any reaction naman natin? Sabi nila na Kung pilit kayo na may ilasyon daw kayo. Romantically. romantically linked man lang kaya. Anong totoo po? Romantically linked lang.
Hindi siya, diretsuhan ko na ngayon. Sabi nila, nag-intercourse kami, sexual intercourse. Hindi, kaya sabi, tatanungin mo sila. Sabi ko, nagtatanong si Duterte, nag-iyot ba daw may? Use the word. Relasyon man ka. Yung mga ganun-ganun na patapsing yun. Diretsuhin na natin. Nagkauyap ba yan sila ni Duterte o giiyot ba ni Duterte si Garma? Diretso na. Iparinig mo yan sa public. Mahilig kayo sa chismis kayo eh. Lahat ng pulis malapit talaga sa akin. Alam ninyo taga Davao na ang pulis magkakaso ba lalo na in the performance of duty, akin talaga yan. Ang kaso sa pulis na performance of duty, akin dyan ang mayor ako. Walang problema yan. Hanggang personal nila. Ngayon ko nagduda sila o may chismis na nag-iyot pa ni Garma, pamunta na sila, ingna o nag-ingon si Mayor. Para wala na isamok. Lami. Pero they're also saying na bitan dito ang order Sa order to ang order mag-iyot. Orderon pa ba? Laing liya, ayog tipas ug linya kay iyot atong istoryahan diri. You do not have that right to destroy a generation of Filipinos just because of money. PDP is my partner. Marcoleta, susuportahan ko yan. Mahusay, mabait, and he has the integrity. Botohan ninyo si Marcoleta. Kung hindi man ito kampanya, pero kung nandyan na yan siya, I'm asking everybody who's listening now, abot ka to Luzon, botohan ninyo si Marcoleta kasi mahusay yan. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.